Ikatlong Markahan, Module 3. Likas na katangian ng paggamit at pag-abuso ng caffeine, nicotine at alcohol. Alamin natin. It discusses the nature of caffeine, nicotine and alcohol use and abuse. Sa araling ito, inaasahang malalaman natin ang likas na katangian ng paggamit at pag-abuso ng caffeine, nicotine at alcohol. Ating balikan. Direksyon. Tignan ng mabuti ang mga larawan. Sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Alin sa dalawang larawan ang mas gusto mo? Bakit? Sa tingin mo, bakit mas kinahihiligan pa rin ng nakararami ang pagkain na nasa unang larawan? Anong sangkap mayroon ito? Tuklasin. Bangkatin ang mga larawan ayon sa mga natural na sangkap na taglay nito. Kopyahin sa inyong activity notebook ang table na nasa ibaba at isulat ang sagot sa tamang hanay. Patatas, ubas, buto ng kakao, peras, talong, kamatis, mansanas, at tabako. Tandaan, isulat ang bawat sangkap sa tamang hanay. Caffeine, nicotine, at alcohol. Suriin natin. Masdan ang larawan. Ito ay isang halimbawa ng nicotine. Ang nikotina o nicotine ay natural na sangkap ng mga halamang tabako na nagsisilbing pestisidyo o pesticides laban sa mga insekto at hayop. Ang nikotina ay isang nakakahumaling o nakakaadik na sangkap, kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit mahirap tigilan ang paninigarilyo kapag naumpisahan ng gamitin ito. Ang sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 7,000 kemikal at mga substansya, kasama na rito ang nikotina na lubhang nakakapinsala sa ating kalusugan. Karamihan sa mga kemikal na ito ay nakakalason at hindi bababa sa 69 ang nagdudulot ng cancer. Ngunit, paano kung hindi lamang pala ito matatagpuan sa mga sigarilyo? Paano kung ang mga gulay at inumin na karaniwang kinakain o iniinom natin araw-araw ay nagtataglay ng nikotina? Bukod sa halamang tabako, ang nikotina ay matatagpuan din sa mga nightshade plant tulad ng talong, kamatis, patatas, at green pepper. Nagtataglay din ng nicotine ang celery at cauliflower. Pagkain na pinakamayaman sa konsentrasyon ng nikotina ay ang talong. Ang 1 gramo ng talong ay may taglay na 100 nanograms na konsentrasyon ng nikotina. Ang gulay na ito ay mayaman sa fiber, vitamina B1, vitamina B6 at potassium. Ayon sa The Encyclopedia of Healing Foods ni Michael T. Murray, ang mga benepisyo sa kalusugan ng pagkonsumo ng talong ay direktang nakaugnay sa pagkakaroon ng isang malakas na antioxidant na tinatawag na niacin. Ang cauliflower ay isa pang pagkain na may nikotina. Ang konsentrasyon ng nikotina na nakapaloob sa cauliflower ay 16.8 nanogram or gram. Ayon sa myhealthyfoods.com, ang cauliflower ay mayaman sa vitamina K, vitamina C, folate, at fiber.
Ang regular na pagkonsumo ng cauliflower ay may maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng proteksyon laban sa ilang mga uri ng cancer, detoxification sa katawan, at proteksyon laban sa rheumatoid arthritis. Isa pang pagkain na may nikotina ay ang patatas. Ang patatas ay naglalaman ng 7.1 mg o gram na nikotina. Ang patatas ay isa sa mga pagkaing mayaman sa vitamina B6, vitamina A, at potassium. Maraming benepisyo ang makukuha sa pagkain ng patatas. Isa na rito ang pagtulong upang mabawasan ang kolesterol. Nakatutulong din ito para sa regular na pagdumi at nakakapagpaganda ito ng ating kutis. Gayunpaman, totoong ang nikotina ay nakakasama sa ating kalusugan, ngunit ang mga pagkaing nabanggit ay mga edible foods o pagkaing ligtas kainin dahil mababa lamang ang nicotine content neto kumpara sa mga tabak. Marami pa ring mga bitamina at minerals ang makukuha sa mga pagkaing ito. Ang tamang paraan sa pagluluto ng mga pagkain ay nakapagpapabawas ng nikotina kung hindi man ito lubusang nawawala. Sunod, masdan ng larawan. Ito ay isang halimbawa ng caffeine. Ang kafeina o caffeine ay isang natural na sangkap na nagmumula sa mga halaman ng tsaa, kape, kakao, at cola nuts. Mapait ang lasa ng caffeine kung kaya't dumadaan sa mahabang proseso ang mga inuming may caffeine upang mawala ang pait ng lasa nito. Karaniwang matatagpuan ito sa maraming inumin tulad ng kape, tsaa, soft drinks o soda, kakao o tsokolate, cola nuts, at ilang mga gamot na kung tawagin ay stimulants. Walang nutrisyon na makukuha sa kafeina at hindi ito nakadaragdag sa mabuting kalusugan. Ang bisa ng kafeina ay madaling makuha ng katawan at pumupunta kaagad ito sa utak. Hindi ito naiipon sa dugo o naitatago ng katawan. Mabilis itong lumalabas ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi matapos ng ilang oras na ito'y inumin o makonsumo. Ang labis na pag-inom ng kafeina ay nakakasama sa katawan. Ayon sa isang eksperto, ang 10,000 mg na dosis ng kafeina na katumbas ng 100 tasa ng kape o 70 energy drinks ay nakakamatay. Ikatlo at huling suriin, masdan muli ang larawan. Ito ay halimbawa ng alcohol. Ang ethyl alcohol o ethanol ay isang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga alcoholic beverages tulad ng beer, wine, o brandy. Ayon sa mga eksperto, ang ethyl alcohol ay ligtas sa kalusugan kaya ito ay ginagamit sa iba't ibang klase ng produkto. Ang alak ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbuburo o pagpapaasim ng mga butil at mga prutas. Ang pagbuburo o fermentation ay isang kemikal na proseso kung saan ang yeast o pampaalsa ay umaaksyon sa ilang sangkap sa pagkain na lumilikha ng alkohol. Ang beer ay may 2 to 6% alcohol, cider 4 to 8% alcohol, wine 8 to 20% alcohol, tequila 40% alcohol, rum 40% o higit pang alcohol, brandy 40% o higit pang alcohol, gin 40 to 47% alcohol, whiskey 40 to 50% alcohol, vodka
40 to 50% alcohol, liquors 15 to 60% alcohol. Ang pangunahing sangkap ng beer ay mga butil na nagmumula sa malt, barley, at wheat na dumadaan sa maraming proseso ng germination at pagpapatuyo ng mga butil na ito. Ito ay ginigiling at hinahalo sa mainit na tubig at niluluto sa 60 degrees Celsius. Pagkatapos, ito ay sinasala at pakukuluang muli bago maisalin sa mga bote. Ang wine gaya ng red wine, white wine, at rose wine ay mga inuming nakakalasing na gawa mula sa binurong ubas. Ang red wine ay nakatutulong sa puso. Subalit ang pag-inom naman nito ng sobra at ginagawa ng bisyo ay nagdudulot ng masamang epekto sa katawan ng taong umiinom nito gaya ng pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo at nasisira ang ibang organs ng katawan gaya ng puso, utak at atay. Ang cider naman ay isang uri ng mababang alcoholic beverages na mula sa pagbuburo ng katas ng mansanas o iba pang uri nito tulad ng peras. Ang pagdaragdag ng asukal o prutas sa ikalawang proseso ng pagbuburo ay nagkakaroon ng karagdagang ethanol sa inumin. Ang alak ay inuming nakakalasing. Ang taong umiinom nito ay naapektuhan ang central nervous system nang nagkokontrol sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Mababago ang emosyon, pangunawa, paningin, at pandinig ng taong nakainom nito. Ang pag-inom ng kaunti nito ay nakatutulong daw sa tao para ma-relax at mabawasan ang stress. Ayon sa pananaliksik, ang mga batang nagsisimulang uminom bago dumating sa 15 taong gulang ay 4 na beses na mas malamang na magkaroon ng pagdepende sa alkohol kumpara sa mga nagsisimulang uminom sa edad na 21. Pagyamani, pangkalahatang panuto. Kopyahin ang mga diagrams sa buong papel at sundin ang bawat panuto. Unang panuto, sulat sa loob ng pie chart kung sa anong mga halaman matatagpuan ang caffeine, nicotine at alcohol. Ikalawang panuto, puna ng fishbone diagram ng mga hinihinging detalye tungkol sa alcohol. Alcohol, pinagmulan, epekto, at produkto. Katlong panuto, gamit ang Venn diagram na nasa ibaba, ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng nicotine at caffeine. Ating isaisip? Ang nikotina ay isang alkaloid na matatagpuan sa nightshade plants, partikular sa halamang tabako na tinatawag ding Nicotiana tabacum. Ang ibang nightshade plants gaya ng patatas, kamatis at talong ay mayroon ding nicotine, ngunit mas mababa ang kanyang nicotine content kung ihahambing sa tabako. Ang nikotina ay matatagpuan din sa ibang pagkain na hindi kabilang sa nightshade plant tulad ng celery at cauliflower. Ang caffeine o caffeina ay nilalaman ng ilang mga halaman at ito ay mapait na lasa. Kadalasang matatagpuan ito sa maraming inumin tulad ng kape, tsaa, soft drinks o soda, kakao at tsokolate, cola nuts, at ilang mga gamot na kung tawagin ay stimulants. Ang tsaa, buto ng kape at kakao at cola nuts ay may natural na sangkap ng nikotina. Ang alcohol ay nilikha mula sa katas ng prutas o gulay na tinatawag na fermented. Ang alcohol ay parang tubig o kristal dahil sa maputing kulay nito. Ang pagbuburo o fermentation ay isang proseso na gumagamit ng yeast upang maging ethanol ang asukal na nasa prutas.
Ang ubas ay karaniwang ginagawang sangkap sa paggawa ng alcoholic fermentation. Isagawa, tukuyin kung anong natural na sangkap mayroon ng mga sumusunod na mga halaman o pagkain. Isulat sa patlang ang C kung ito ay may caffeine, N kung may nicotine, at A kung may alcohol. Sulat ang sagot sa activity notebook. Peras, tabako, celery, cola nuts, talong, patatas, tsaa, ubas, mansanas, at kamatis. Kalawang panuto, basahin ang bawat pahayag. Sa iyong activity notebook, isulat kung ikaw ay sang-ayon o di sang-ayon sa bawat pahayag. Pahayag. Una, ang nikotina ay isang gamot na tinatawag ding stimulants. Sang-ayon, di sang-ayon. Ang ethanol o ethyl alcohol ay isang pangunahing sangkap sa paggawa ng alcoholic beverages. Pangatlo, ang caffeine ay natural na sangkap na matatagpuan sa tsaa, kape, kakao at cola nuts. Pang-apat, fermentation ang tawag sa proseso na kung saan ang asukal mula sa katas ng prutas ay ginagamitan ng yeast para maging alcohol. Ang beer ay isang uri ng inumin na may pinakamababang alcohol content na nagtataglay ng 2 to 6% alcohol lamang. Pang-anim, mahigit 7,000 na chemical at substansya mayroon sa isang sigarilyo at karamihan sa chemical na ito ay nakalalason. Sang-ayon o di sang-ayon. Pang-pito, mahalaga pa rin kumain ng ubas at mansanas sa kabila ng pagtataglay ng alcohol nito sapagkat ito ay masusustansyang pagkain. Ang mga alak tulad ng tequila, gin, rum at whiskey ay mga inuming dapat iniinom ng mga taong gustong mawala ang stress dahil mababa ang alcohol content nito. Ika-siyam, dapat iwasan na ang pagkain ng mga gulay tulad ng talong, patatas, kamatis at cauliflower dahil ito ay may sangkap ng nikotina. At panghuli, ang talong ay gulay na may pinakamayamang konsentrasyon ng nikotina kaya kinakailangang kumain lamang ng tamang dami para sa ikabubuti ng kalusugan.